Okay, so this will be our February 9 Sunday advanced reading. Health reading 058. So, ito yung patungkol lagi sa kalusugan. No? At general reading po ito. Sa gusto pong magpagamot, message lang po kayo. Lalong-lalo na yung mga pabalik-balik sa ospital. Okay? So, kailangan nyo talagang ipareading yan at ipagamot sa spiritual na side kung hindi kayo gumagaling sa pabalik-balik sa ospital. Kukuha tayo dito ng isa. Ay! Five of Swords. Itong na nga ba, no? Hindi maganda. Kasi ito yung bagay na kalimitan kasi yung para bang pilit mo ipinaglalaban pero walang silbi. Ito yun. Ito yung sinasabi ng Five of Swords. Na parang gagawin mo lahat, no? Kahit gumawa ka pa ng kasamaan sa kapwa mo o kahit magdesisyon ka ng hindi maganda, yung backstabbing, betrayal, no? At saka ando dito yung selfish, pagiging selfish. Yung para bang alam mo yung ugali ng tao na kahit anong paraan gagawin niya, manalo lang siya. Ito yun. So, sa larangan ng pag-ibig, dahil love month tayo ngayon, ito yun, no? Yung ibang tao, hindi nila matanggap na iniwanan sila, tinalikuran sila, inayawan sila, no? Hindi sila yung pinili sa date, hindi sila pinili pakasalan, hindi sila yung na-engage. Ito yun. Yung para bang tao na alam mo yung reaksyon na stress na siya, hirap na siya, kakaisip kung paano sirain ang isang tao, dalawang tao, o isang buong pamilya. Ito yun. So ngayon, dahil sa love month, no, kung patungkol ito sa pamilya, posible may mga tao na matindi ang galit sa inyo dahil sa kanilang mga desisyon or sa kanilang paniniwala. Pwede naman na ibinarang kayo, kinulam kayo dahil posible may inagaw kayong ari-arian, kayamanan, or tao sa buhay nila. Ito yun. Kasi marami naman dahilan eh. Hindi lang naman, yung pagbarang kasi hindi lang naman dahilan sa agawan sa pag-ibig. Yung pagbarang din naman, may mga tao kasi na agrabyado, may mga tao na alam mo yun, yung para bang hindi kasi nila ikaw kayang tapatan sa harapan na away. Kaya yung ginawa nila, idinaan sa spiritual, kung saan unti-unti kang lulubog, unti-unti kang mawawalan ng mga sources mo, mawawala yung mga taong tumutulong sa'yo, mawawala yung mga taong nagmamahal sa'yo. Ito yun. So, yung kalusugan mo, isa sa pinakamalaking dahilan kung bakit nagkakaproblema ka. Dahil alam ng lahat na kapag kalusugan or health issues na, syempre, lahat ng pera mo, ari-arian mo, sources mo, mauubos talaga. Uubusin niya yan. Kaya, hindi lahat ng tao na nagpapagamot sa doktor ay worth it. Dahil, kung milyon-milyon na yung gastos mo, ilang 100,000s na gastos mo doon sa ospital, tapos, nagpahula ka, nagpagamot ka sa manggagamot, barang lang din pala. E di sana naisalba mo pa yung sandamakmak na utang, sandamakmak na loan, sandamakmak na credit cards. Kung gagaling ka rin pala sa iilang session lang, no? Kasi kung titignan mo, hindi rin kasi maganda yung masyado kang reliable sa doktor eh. Dahil nowadays,
they go on commercial na talaga. So, kung meron mang diagnosis, merong mga prognosis, dapat magkaroon ka din naman ng consultation sa manggagamot sa espiritual. Kasi, pwede naman ipagsabay yun, depende sa manggagamot kung gaano kalakas ang hawak niyang panata. Dahil merong manggagamot na hindi ka pwedeng magpagamot sa doktor habang ginagamot ka din sa spiritual na side. Meron ding bahagi ng tao or meron ding bahagi or isang parte na kasi meron akong mga sinasabihan ng mga clients na kapag ginagamot kita, no, lalong-lalo na yung mga lumalaki ang tiyan, lumalaki ang ibang parte ng bahagi ng katawan, naglulobo, tapos biglang liliit, tapos lulobo ulit, tapos alam mo yung mga kasukasuan na sasakit, mawawala, sasakit, mawawala, tapos palipat-lipat. Barang kulam yun. Posible, kung malakas yung ginawang gayuma, ito yung parang pakiramdam mo, parang nababari na yung ano mo, yung katawan mo. Parang alam mo yung parang siksik na siksik talaga yung pain, yung joint pain na parang hindi mo alam kung saan galing, tapos nangingilo. Yun. So, may barang, may kulam, may sumpa, may gayuma yun na bahid. Ngayon, kung napapansin ninyo, may mga sakit na nasa lola niya, minana ng magulang niya, minana ng apo. Hindi natural na sakit yun, sumpa yun. So, kung naaawa ka sa taong may sumpa, yung solusyon doon, tanggalin yung sumpa. Ganun. So, sa lahat-lahat na may issue sa kalusugan ngayon, hindi lahat ng stroke natural. Dahil yung ibang stroke barang. Alam nyo ba na yung ibang nabubuang, hindi din natural na buang, kundi binarang lang din sila. Yung sasabihin ng doktor na may depression siya, sasabihin ng doktor, ay ganito, ganyan. May psychological ganito, ganyan. Yun. Ibig sabihin nun, may barang din siya. Na posible, binarang siya sa isipan or sa utak para hindi na siya makagawa ng diskarte niya. Lalong-lalo na kung yung pinabarang is matalino, breadwinner, or source talaga ng buong pamilya. Kasi kapag galit ka sa isang tao, dalawa lang ang gusto niyang alamin. Yung lakas mo at yung kahinaan mo. So, yung gagawin niya, tatamaan niya yung lakas mo, tatamaan din niya ang kahinaan mo. So, kung ang kahinaan mo is mga mahal mo sa buhay, asawa mo, anak mo, magulang mo, asahan mo, tatamaan yun. And then, tatamaan din niya yung strength mo. So, kung yung kalakasan mo is yung negosyo, yung kalakasan mo, yung talino mo, at yung sipag mo, at yung healthy na katawan, yun ang tatamaan niya para sabay lahat yan mawala. So, kung ayaw mong mawala yan, dapat kumpleto ka sa lahat-lahat ng ritual sa katawan mo, ganun din ang bawat miyembro ng pamilya mo. Dahil kung gaano ka ka-secure, kumuha ng insurance sa bahay, sa sasakyan, no? At sa medical na side mo. At 'di ba, yung iba nga bumibili na ng memorial plan 'di ba? So bago ka bumili ng memorial plan, proteksyonan mo muna yung spiritual side mo. Ganun lahat 'yun. Okay? So kung gusto niyo magpa-book ng reading, gusto niyo magpagamot, message lang po kayo nang alam natin at malaman natin paano yan gagamutin. Maraming salamat po. Proceed tayo sa daily episode.